everyone, this is Donmar TV. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa fake Facebook accounts na create ng mga taga-UP Diliman. That's according to Salvador Panelo's update. At bago yan mga ka-Donmar TV, mag-shoutout muna tayo. Shoutout to Sir Arman. That's Arman Mandantes. And shoutout to Lordski 101. Simula ngayon mga ka-Donmar TV, mag-comment lang kayo if gusto nyong magpa-shoutout. That is with the hashtag Donmar TV. Donmar TV, walang space ha. Hashtag Donmar TV. Balik po tayo sa topic. Salvador Panelo nag-counterpoint na tungkol dito sa UP Diliman na nag-create ng mga fake accounts. Panoorin po natin ang video at mag-comment down below. Tingnan na po natin yung mga peking Facebook accounts. Thousands of fake accounts that bore the names of UP students, faculty, and alumni were created over the weekend on Facebook, reigniting widespread fears over this information and privacy that have plagued the social media giant for years. Libo-libo daw po ang lumabas na mga fake accounts, mga estudyante sa UP, sa De La Salle, sa Maynila, sa probinsya ng Cavite, pati sa UP Cebu, University of San Carlos, at kung saan-saan pa. At siyempre, alarmado ang mga opisyales sapagkat ito po ay lilikha kasi yung mga fake accounts, maglalagay po sila ng mga mensahe doon, mga false information, o kaya pakilagay doon, sila ay nag-i-incite to sedition o incite to terrorism. O natatakot siyempre sila ngayon na on the basis of that, huhulihin sila. Kaya yung pong mga eskwelahan, nagbigay sila ng pag-alala. Sabi naman po ng Facebook, sa payag nila sa Payag Inquirer, tinitingnan po nila yung pagdami ng mga face accounts. At sabi nila, and we quote, Facebook, we understand the concerns raised by our community in the Philippines. We are investigating reports of suspicious activity in our platform and taking action on any accounts that we find to be in violation of our policies. So, iimbestigahan po daw nila yung mga accounts. Yung mga fake accounts ay ginagamit for political aims. Marami po ito. Sa totoo lang. Meron ding, kasi ang parang sinasabi ng mga iba, ang gobyerno daw ang baka naggawa nito para pag mga fake nga naman yung mga mensahe mo doon, na nag-i-incite ka, nag-i-hikayat ka ng revolusyon o karahasan o terorismo, yun ang magiging batayan. Sabi ng mga nandyan sa kaliwa at yung mga nangangamba. Sabi naman ni Senador Lacson, for all we know, baka galing din yan doon sa mga kontra doon sa anti-terrorist bill para magamit nila. Ginagamit na nga nila ngayon. Sabi niya. Sabi naman Secretary Lorenzana, meron nagsasabing galing sa pamahalaan, meron nagsasabi naman galing sa kabila. Ay, imbestigahan natin. Pero alam nyo, isang magandang prueba na hindi galing sa pamahalaan. Unang-una, ano naman kukuha sa pamahalaan? Siyempre, di lalong isang magiging problema ng pamahalaan niya kung pamahalaan pa nagpapakulo niya. But I'll give you one concrete example why government will not do it. Alam niyo po ba na ang inyong lingkod biktima rito? Ako po ay may Facebook account. Papakita ko sa inyo yung tunay. Ito yung aking Facebook account. Ito nung wala pang eleksyon, nung ito'y binuksan ng mga estudyante ko sa pamantasan. Actually, sila nag-administer ito, hindi ako.
Pero 4 na taon ko na po itong hindi ginagamit. In fact, meron na po tayong napakulong kasi hindi ko na malaman kung ito ang ginamit niya o yung binuksan niyang fake account. Napakulong po natin yun na idemanda. Now, ito pong, tingnan yung maigi ha, ito ang tunay. Pero hindi ko na rin ito ginagamit. Kaya pag may lumabas ditong galing sa akin, fake yun. Dahil hindi ko na nga ginagamit eh. Ito ang nakuha ng aking mga staff na mga fake accounts. Tingnan nyo. 6 ha? 6. O, yan. 1. Pangalawa. Pwede ba ma-zoom? Parang hindi makita masyado ah. Ayan. Mas maganda pag... Pakita muna natin uli yung aking... Yung totoo. Ito ho yung totoo na inactive for 4 years na. Ayan. Ito yung mga fake na. Tignan nyo naman. Pangalan ko. Walang picture. Pangalawang fake account. Facebook account. Yung pangatlo. Meron pa akong may Malacanang pang nasa likod. Tapos may picture ako. Tapos mayroon pang kunyari mga kung saan ako nagtapos, saan ako nakatira. Kinuha rin nila siyempre doon sa tunay. Ito po ngayon, ang pang-4. Wala rin picture. Walang larawan. Ito pa po. Ayan, mayroong larawan ako dito. Ito pa yung isang fake. May larawan din ako. Ito pa po. Abay, ang dami pala nito. Hindi lang pala ito 6. Ito pa yung isa. Kasama pa si Presidente yata dito. Kita mo, gagaling talaga itong mga fakers na ito. Ayan. Ito. Kasama yung mga parang MPC yata nung i-interview ko. Parang naman totoo. No? Ilan ba ito? Parang ang dami. Kala ko 6 lang. Masaya, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ubiro mo, 8 pala itong fake accounts. O paano yun? Wala ka naman. Gobyerno ang gumawa nito. Kaya, ang mangyayari dito, maglalagay sila ng mga fake accounts, false messages, kunyari galing sa akin. Di ba, minsan, nag-issue ako ng statement noon na parang may pinalabas silang statement, hindi naman totoo na galing sa akin. Pangalawa, alam niyo po ba yung ginagamit nila ito to swindle? Gaya po nung pinakulong naming isa. Ginamit niya yung Facebook account ko, kinausap niya yung isa doon, nagkataon pa na kaklase ko po ito sa elementary pa. Nagkipag-usap siya. Kaya lang, yung ginamit niya ang pagkikipag-usap. Sa wikang Pilipino, nagtataka nga ako, yung kaklase ko, bakit na naman maniwala siya na ako yun? Maniwala ba kayong napaniwala siya? Nagdeposito siya ng 100,000 yata, o 100,000. At meron pang kaibigan, si Carlos Chan, yung negosyante, na ginamit din ako na nagkabigay daw siya ng 200,000. Ganun o ginagawa nila na ako daw ay humihingi ng donasyon para sa ganitong proyekto, para sa ganyan. Paniwalang-paniwala naman. Ang sabi ko naman dun sa classmate ko, kung hindi ka ba naman Tanji alam mo naman ang telepono ko. Ba't di mo ako tinawagan? Unang-una, yung Facebook account, usually English ang communication doon. Nagpipilipino. Pangalawa ako, Bicolano ka. Bicolano ako, di sana nagbicol ako sa'yo. Ngayon, kaya nawalan siya ng pera, nagdemanda tayo, pero ang problema nga, nag-bail na uli. Baka nang pre-fake na naman yun. Pero maging vigilant po kayo. Kailangan talaga tingnan yung maigi yung mga Facebook accounts. Huwag kayo basta maniniwala. Kaya itong sinasabi naman ni Senador Pangilinan, saka ni, sino pa itong isa? Si Senador Ontiveros. Ontiveros ba yun?
o Zarate pala, Congressman Zarate, na minumungkaya naman nila, meron daw link doon sa pagtaas ng number ng Facebook accounts doon sa anti-terrorism bill. Ay, meron nga siguro, yung sinasabi ni Senator Lacson, na baka ginagamit nyo yon ng mga fake accounts para gamitin against the anti-terrorism bill, kaya nang pinaliwanag natin sa kanya. Pero, hindi po pwedeng ang gobyerno gagamitin niya ng iba para sabihin lang, kita nyo, dahil dito kami ngayon ang inuhuli. Kung baga, parang stage o sadya. Gaya po nung, tanda nyo may nahuling huwag kayong magagalit yung mga nandyan sa mga nahuli. Yung namamalimos na hinuli kasi nag-violate ng protocol. Ngayon, siyempre, binabatikos ang gobyerno, wala naman daw kasi pera, dahil mga tsuper, bakit daw hinuli, halip na tulungan. Alam nyo, sabi ko na nga, huwag kayong magagalit, may napansin lang ako. Mga miyembro ito ng piston. Ang piston, alam naman natin na may lining yan sa kaliwa. Napansin ko lang, lahat yata ng mga na-aresto puro nakaitim. Bakit naman para naka-uniforme nakaitim? Pangalawa, baka ka ako naman sinadya nyo. Parang hindi rin man ako makapaniwala na itong mga jeepney drivers magpapalimos. Dahil, walang-una, ang piston is an organization. Pangalawa, hindi po ba, inilabas na natin yan, na yung mga grupo na allied sa kaliwa, tumatanggap ng malaking pera sa iba't ibang asosasyon sa Europa at sa Estados Unidos na pinopondohan sila. Kaya mayroon talagang pera sila. Kaya kung miyembro ka ng isang organisasyon, hindi pa pwedeng papabayaan ka nila. Pangalawa, kahit na hindi ka miyembro doon, siguro naman yung mga nahuli, may mga pamilya naman to. Meron tayong mga extended families na hindi tayo papabayaan. Na hindi ka papabayaan na mamamalimos ka dyan. Kaya, tingnan din natin. Kung totoo man na talagang walang-wala, ang mungkahi ko sa inyo, ipaalam nyo sa opisina namin. At tatawagan namin ng DSWD, ang DOLE at marami na akong gumawa niyan. At lahat mong inilapit ko kay Secretary Bautista at kay Secretary Bebot Bello na nagreklamo hindi po sila nakatanggap doon ng SAP. Wala sila sa listahan. Nabigyan po yon. Katunayan po, tuwan-tuwa nga yung may 80 musikero. Yung pong mga musikero, hindi po ba dahil nagkaroon ng lockdown, wala silang trabaho, wala silang kinikita. Pinadala ko po yung kay Secretary Bello, nakatanggap po sila, wala naman sila sa listahan. Meron nga pong panibago na inilapit din natin kay Secretary Bello at kay Senador Bongo, na yung palang mga manggagawa, mga technician ng mga movie companies, yung gumagawa ng pelikula. Sa ngayon po kay Yusek Liza Dino ng Development Agency para sa mga movies. 2,000 pala na manggagawa ang hindi man lang nakatanggap. Kasi nga, wala sila sa listahan. Hindi naman sila mga regular employees ng mga producers. Kaya yun po, inilalapit na rin natin kay Secretary Bello at sabi ni Secretary Bello at ng Senator Bong, gagawa ng paraan, kaya sabi ko, ibigyan tayo ng listahan. So yun pong gawin nyo, yung mga piston, paalam nyo sa amin. At gagawa po tayo ng paraan. Anyway, let's pause for a break. That's it guys, nakita nyo na ang video. Ano ang mga opinion nyo tungkol dito? If nagustuhan nyo ang video, don't forget to subscribe, Don Mar TV. Hanggang sa next video, have a good day everyone.